Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayoy aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Esaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapagpayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
lahat kayo na nilikha na sa tubig ay mag-iwan. Ang buklurin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati ang mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Siya'y daratan, paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't nakapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng pagpapahayag ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na, sa ati Kristo poon siya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto
na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat at sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Maligayang pagdating sa pagmimisa natin sa hating gabi ng dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Merry Christmas! Talagang ang salita ng Diyos ay consistent, no? Kahit na balik-balik balik-baliktarin man natin ang mga kwento, pero ganun pa rin talaga, hindi ito magbabago, hindi ito naiiba, lahat ay konektado. Kaya talagang maaasahan natin ang mga salita na ating nababasa sa Biblia, ang mga napapakinggan natin sa bawat pagdalo natin sa misa. Na dito, binuod yung mga nangyayari o nangyari na noon, at ngayon mismo, talagang tugma kung taga saan si David, taga saan si Jose, saan isisilang ang sanggol, ano ang ipapangalan sa bata, saan sila, lahat yan ay naririto ngayon. Ito ang katuparan ng pangako ng Diyos. Katuparan. Pero ito pa lang ang simula ng magiging misyon na gagawin ni Jesus na tagapagligtas o magliligtas sa atin. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, Pasko na. Sa ayaw at sa gusto mo, Pasko na. Sa ayaw at sa gusto ng mundo, Pasko na. Hindi nakadepende sa kagustuhan ng tao na si Kristo ay isilang, kundi ito ang kagustuhan ng Diyos na ang kanyang bugtong na anak ay isilang.
Kaya tandaan niyo po ulit ulitin ko at pagkakadiinan ko at nawa mapagnilayan natin ng mabuti. Bagaman, mayroon lang tayong ginagamit ng mga imahen, mga simbolo para lamang mas matulungan tayo. Kanina habang pinoprosesyon, kahit po yung sanggol na imahen lang, iba yung dating na kapag inilagay mo at nakapasok ka doon sa senaryo, imaginein mo mabuti na ang makapangyarihang Diyos, hawak-hawak ng tao, naging tao, very vulnerable, na kailangan ingatan, na kailangan, hinayaan niya, na ang kanyang sarili ay talagang ipagkatiwala muna sa tao. Ganun, Ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos para tayo po ay kanyang lapitan, para tayo ay kanyang maging kawangis. Pero kanina po, talagang iba din yung dating, kahit na sabihin pang ilang misa ko na bang Pasko ito, pang 12 years. Pero iba pa rin, nung kinuha ko yung sanggol doon sa sakristan na iniaabot at ipinapakita sa inyo, iba pa rin yung dating. Ang hirap ipaliwanag, pero sana po meron kayong naramdaman kahit papaano, na sa pagdiriwang natin ito, na kahit taon-taon nagpupunta tayo dito, pero naramdaman nyo nawa, na ito yung pagkilos ng Diyos. Ito ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, Pasko na. Ano ba yung sinasabi? For Diyos, for Santo, Pasko na. Di ba may ganun tayong Pero magandang mapagnilayan yung ilang mga tagpo sa atin pong narinig na pahayag na ebanghelyo. Kasi kumpara sa mga ayos natin sa bahay, kumpara sa mga decoration natin sa bahay, saan ipinanganak ang sanggol na ito? Sa isang sabsaban. Anong mayroon doon? Wala. Napakasimple, napakapayak. Ang nandoon ay ang pamilya. Unang-una, nandoon ang pamilya. Kaya lagi kong binabanggit ito ng mga nakalipas nating pagsisimbang gabi. Aanin mo ang napakagarang dekorasyon kung wala ang pamilya. Ang pagdiriwang natin, kaya tayo meron ito nakasentro kay Jesus. Kaya kung hindi natin tatanggapin si Jesus, kung hindi natin siya isasama sa ating pagdiriwang, baliwala ito. Naintindihan po? Diba? Kahit ang daming regalo sa loob ng bahay, kahit ang daming pagkain sa loob ng bahay, kapag wala si Jesus sa sentro ng pagdiriwang na iyan, magiging parte lang ito. Magiging kasiyahan lang ito. At hindi na naman natin mamamalayan, isinilang na pala si Kristo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, simplihan mo lang kasi. Simplihan mo lang. Diba yun yung katotohanan Maghanda ka ng todo, hindi ka maghanda ng todo, isinilang si Kristo. Pangalawa, kanino ipinahayag na si Kristo ay isinilang na? Kanino? Sa mga pastol. Sabihin nyo nga, pastol. Ito yung ang trabaho nila, mag-alaga ng mga tupa. Bakit sa kanila ipinahayag? Bakit hindi sa mga scholars? Bakit hindi sa mga matataas ang estado sa lipunan? Bakit hindi sa mga hari ipinahayag? Itong mga pastol na ito, halos hindi ito nakapag-aral.
Pero sila ang unang biniyayaan na mapagpahayagan na isinilang na si Kristo at sila rin ang mga unang nakakita sa katuparan ng pangako na isilang ang sanggol. Di ba? Yung bang, minsan kapag sobrang talino, kapag sobrang bilib sa sarili, ang hirap ipaliwanag ang kilos ng Diyos. Kahit anong gawin mo, makikipagdebate ka lang. Pero kapag simple lang ang isang tao, ando doon yung wow, ando doon yung amazement, nando doon yung talagang salamat, at ito talaga yung grasya. Kahit nga ngayon, di ba? Pag umuwi kayo, o kaya bukas, Pasko ito, nakikisaya ang lahat, pero hindi nila matanggap si Kristo. Minsan nga, no, kapag yung sa mga trabaho, di ba, no, may mga katrabaho kayong hindi Katoliko, di ba? Tama ba? Pero pati sila, hindi kumikilala kay Kristo, pero tumatanggap ng Christmas gift. Dapat gift lang. Pero Christmas gift. Kung wala si Kristo, walang Christmas gift. Pero makikikain yan, makikiparty yan, makikisaya yan, nang hindi kinikilala si Kristo. Dahil sila ay punong-puno na ng kanilang sarili na alam na nila kung sino ang Diyos at hindi nila matatanggap na ang Diyos magiging ganyan. Dapat powerful. Dapat makapangyarihan. Bakit sanggol? Na kailangan pang ipagtanggol, kailangan pang alagaan, kailangan pang protektahan. Pangatlo, ang pagparito natin ay pagpapaalala din na tayo ay mayroong mga misyon. Hindi lang tayo basta nandito para lang magsabi, salamat sa Diyos, nakita namin, naramdaman namin si Kristo. Dahil sa pagtatapos nito, ang misyon natin, katulad ng mga anghel, humayo, ipalaganap, sabihin din sa iba, na matatagpuan ninyo ang sanggol doon sa sabsaban. Pumunta kayo, makikita nyo rin ang aming nakita, mararanasan nyo rin ang aming naranasan, na tunay ngang ang Diyos ay laging sumas sa atin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, Pasko na. Ulit, Pasko na. Muli, Merry Christmas po sa ating lahat. Magsitayo ang lahat at ating ipapahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo na po. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinapos sa krus na matay ni Libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Puno ng kagalakan ang ating mga puso habang ginugunita natin ang pagsilang ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo ng kanyang anak upang tayo ay iligtas. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo sa pagkakatawang tao ng Diyos, naway maranasan ng lahat ng tao sa mundo ang presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan naway maghari sa lahat ng mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga di-Kristiyano naway mahikayat na kilalanin si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-anak naway mamuhay sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at maayos na pagsasamahan sa Paskong ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha naway makatagpo ng pag-asa at kagalakan sa pagdating ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagsusugo mo ng iyong anak upang maging aming tagapagligtas. Siya nawa ang aming maging liwanag, kagalakan, at kapayapaan sa buhay na ito hanggang sa walang hanggan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amit magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Merry Christmas po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin na maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat na nakiisa, mga nag-alay para po sa gawain natin ito nakalipas na mga simbang gabi bilang paghahanda naman para sa gaganaping Paris Gift Giving, ang inyo pong mga tulong at mga suporta, mga pag-aalay ng sobre, pagbili ng mga Christmas balls at mga parol. Malaking tulong po yan upang tayo po ay makapagbahagi para sa mga nangangailangan ng kanila pong pagsasaluhan sa darating na Medianoche. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabi. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Merry Christmas!